welcome to Healing Tarot with Chifa. So today babasahan kita para sa iyong February. This is general reading. And please take what resonates with you and leave what doesn't. Carries for guidance, reflection, and clarity. Not to control your free will. Trust your intuition, and let's begin with your moon message. This is your moon message for Libra. Moon, what is your message for Libra? Okay. You have faith in your dream. Have faith in your dream. So, babasahin natin ang iyong have faith in your dream. So, sinasabi dito ni Moon is, don't give up. No? Ang sitwasyon ay magiging maayos. You are nowhere near the end of the story, no? So, whatever is happening now, it is just a step along the way. As they say in the self-help classics, everything will be okay. However, the Moon is reminding you that you must still keep working towards whatever it is that you want. If you can take practice steps, spend time meditating on the question you're asking about. Allow your higher self to download information to you about your best next step. Overall, there is always reason to be hopeful for a very positive outcome to the situation. So, have faith, no? Sabi ni iyong Moon. No? So, spend time na mag-meditate ka at mag-manifest ka. Sabihin mo sa iyong manifesting habang nag-meditate ka yung mga questions na gusto mong itanong. And then, sasagutin ka ni iyong Moon. Okay, and the main focus on this card is stay focused on moving forward daw, no? Focus ka lang sa mga ginagawa mo. Dumiretso ka lang, mag-focus ka lang. Kahit di mo nakikita yung mga pangarap mo, hindi mo na-achieve pa yung mga pangarap mo, it doesn't mean there is not manifesting, okay? Alright? So that's your have faith in your dream. That's your message for the Moon. Okay, let's move to your tarot card reading. So Libra, babasahan kita ngayon ng iyong tarot card, pero magsisimula muna tayo sa iyong shadow work and then i-confirm natin ang iyong tarot card. So ang ating spread for today is what's about to happen, ano yung mangyayari, no? Between ngayon hanggang sa February, no? And then yung mga kinakailangan mo or mga maaaring advice mo habang ikaw ay nandito sa iyong panahon na ito. And then, sa final is yung iyong result. Yung resulta ng iyong reading for today. So, this is Libra reading po. And only takes what resonates with you. And if it not, please leave it behind. So, this is your shadow work oracle card. And let's see kung ano ang lalabas. No? So, anong i-share ni Spirit sa'yo for today? So you have authentic self. Two more, please. You have inner cosmos. And you have you have confront fear. Okay? So you have authentic self, inner cosmos, and confront fears. Kay authentic self muna tayo. So ibig sabihin nun, gusto ni Spirit na maging totoo ka sa sarili mo, be yourself, then everyone else is already taken. Okay? So, individually,
kailangan maging authentic ka dito sa mga panahon na ito, no? During the period ng ating reading, which is February, no? And then you have the inner cosmos. So, ibig sabihin, embrace the light, no? Then, first, acknowledge the dark. So, bago ka pumasok sa iyong final door, no? Kailangan mong daanan muna yung mga darker situation. Yung trauma mo, yung seeing the truth, no? Sa past mo. Gusto ni universe na you go deeper, no? Sa iyong sarili. And then, you have a confront fears. Ito nga yung kanina. Labanan mo. Labanan mo yung mga takot mo. And then, pag nilabanan mo yan, doon, mag-heal ka. No? Kasi, the cave you fear to enter holds the treasure you seek. No? Doon mo makikita yung mga talagang mga gusto mo. So, dadang ka muna sa darkness and then, ramdamin mo muna yon tapos mag-heal ka. So, this is your authentic self. This is your inner cosmos. And then, this is yung confront fear. Alright? Let's clarify them sa iyong tarot card. So, let's clarify them sa iyong tarot card, Libra. Medyo masakit yung kaliwang kamay ko kasi kanina nag-meditate ako ng bagong card. Kaya medyo bigat yung ano niya. Malakas yung power ng oracle card kanina, ni moon card. Kaya medyo bumigat yung kaliwang ano ko. So, anyway, sa mga nagme-meditate, yung mga nag-healing, nasa healing process, pwede kayong gumamit ng mga healing stone. No, madami pong mga healing stone. Kung gusto nyong umorder sa akin, all you have to do is go to my community link. Nandoon po yung pwede kayo doon mag-message sa akin at magpaturo kung anong mga healing stone ba ang pwede sa inyo. Kasi kailangan mo na muna kayong basahan, tignan yung inyong sign, yung inyong astrology, yung inyong horoscope, para malaman natin kung anong mga healing stone yung pwede sa inyo. So, if you want to get your healing stone, all you have to do is join my community link para po maka-avail kayo ng mga healing stone. Meron tayong for bracelet, tapos meron po tayong mga ganito. Well, marami naman pong nabibili, 'di ba? Lalo na sa Chinatown, maraming mga original stone. Marami naman po sa Pilipinas, pero kailangan yung malaman talaga kung ano yung stone na ay para sa inyo. Kasi minsan may mga stone na hindi para sa inyo. Kaya lalong maaaring bumigat yung inyong pakiramdam kapag nagsuot kayo or gumamit kayo ng ibang stone na hindi naman compatible sa inyo. Alright. Okay. Clarify na natin yung iyong authentic self first. Libra. This is for February and this message is for what about to happen. So, meron kang Four of Cups, meron kang Judgment, and meron kang Seven of Pentacles. Okay, para maging be yourself ka, be authentic ka sa sarili mo, no? Huwag kang magtiwala ka rin sa ibang tao. Yun ang sinasabi niya Four of Cups. Kasi parang, si Four of Cups kasi yun parang lack of risk ka eh. Wala kang tiwala lang sa paligid mo. No? Being yourself is not about yung sarili mo lang paniniwalaan mo. Siyempre, kailangan mo rin paniwalaan yung ibang tao. No? Kung makikita mo. No? Nakaupo sa dyan. And, parang nakaupo siyang, binibigyan na siya, pero ayaw niyang pansinin. Nasa harap niya na yung mga opportunities, pero ayaw niyang pansinin. No? Parang bossy yung ano mo dito eh. Yung dating mo dito, Libra. Medyo bossy ang dating mo dito. So, medyo kailangan don't let your focus close you sa mga bagong ideas. No?
Be open, be yourself. So, meron kang judgment dito. Si judgment kasi is yung, once na na-open mo na yung heart mo sa mga bagay na nandyan, sa mga ideas mo, yung mga naiisip mong ideas, no? Magsi-celebrate kayo ni angels mo, no? So, ito yung awakening. This is your purpose na dapat gawin. Yung maging self-assessment ka, no? Kailangan mong mag-rejuvenate sa iyong sarili, no? Maging totoo ka, not just for yourself, also for society as well. So next card tayo, which is meron kang Seven of Pentacles, that's right. Ito yung nakatingin ka doon sa mga pentacles. So may mga opportunities kang darating. No, this is about planning, progress. Tapos using your intuition for your ideas, no? So meron kang mga darating na opportunities. So this is your time to set your new goals, no? Look back on what you have achieved and set new goals, no? Yun ang gusto ni universe sa yung gawin mo. Okay, let's move to your inner cosmos. Alright, sa inner cosmos mo naman, let's see kung anong ibibigay sa yung card ni Spirit. Okay. So, ito yung mga trauma mo eh. No? Ito yung mga trauma mo sa past. So, meron ka ditong Six of Swords. Meron ka ditong nakabaliktad na Magician. Oh. And then, meron ka ditong Nine of Wands. Yan. So, dito muna tayo sa Six of Swords. Sa Six of Swords kasi meron kang mga past traumas na kailangan mong daanan. This is acknowledging the dark, no? Sa iyong inner cosmos message. So, nandito ka na sa transition, no? Magi-exit ka na. Parang makikita mo sa card, parang moving on na siya, no? So, kailangan mong mag-move on. Kung ano ba yung mga problema para ma-solusyonan mo siya. Kasi may stuck ka kapag hindi ka umalis dyan sa iyong nararamdaman, no? So, be responsible and heal. No? Heal ka. Yan yung gustong sabihin sa iyo ni Seven of Swords. So, meron kang the Magician, no? Insecurity to, weakness, illusion, manipulation, Libra. Ito yung card ni the Magician kapag nakabaliktad, which is reverse card. Pag naka-upright to, this is about creative power, skills, adaptation to, originality, and self-confidence. Kaya lang nakabaliktad siyang lumabas. Kaya, ang iyong situation ngayon is medyo insecure ka. No, yan yung weakness mo. Yan yung weakness mo, nag-i-illusion ka, no? And manipulation. So, that's why sabi sa'yo ng universe, kailangan mong maging authentic sa sarili mo. Be yourself. No? And then, lipat naman tayo sa iyong Nine of Wands. Nakabaliktad din siya. So, frustrated ka nito, defensive ka. No? So, ang advice dito is, kailangan mong magkaroon ng compassion sa sarili mo. No? Yan, ito yung iyong energy eh. Energy mo to eh. Maybe you're dealing with Sagittarius. No? Or you're dealing with Cancer. No? Cancer sign or Sagittarius. So, ito yung mga dadaanan mong darkness bago ka pumasok sa pintuan ng liwanag or sa bagong new cycle. So, this is your ending of the cycle para pumasok sa new cycle. So, ito yung dadaanan mo, no? I think kailangan mo mag-heal dito. Healing. Kasi kapag hindi ka nag-heal dito, madadala mo siya sa new cycle.
ganyan ka na. Hindi ka na mababago. Mas mahihirapan ka. Okay? So, let's move to your confront fears. So, let's see kung anong bibigay sa yung card ni Universe sa confront fears ni Libra. Confront fears ni Libra. Oops. Tumalon talaga siya. Oops, tumatalon yung card mo sa confront fear. Wait. Okay. Yung tumalon, babasahin ko ng naka-upright, okay? Okay. So, you have 9 of Swords. You have Page of Cups. And you have the Hangman. Okay? 9 of Swords. Tingnan mo. Kung makikita mo sa card, Libra, ito yung nag-aalala ka. No? Ito yung takot mo eh. Natatakot ka. Na-anxiety ka. Na-hopeless ka. No? Ito, 9 of Swords. Na-hopeless ka dito. Nag-worry ka. So, worrying, minsan hindi yan nakakatulong para mag-decide sa iyong next step. No? And then you have, next card tayo sa Page of Cups mo, nakabaliktad. Nakabaliktad. Ulit, nakabaliktad. So, ibig sabihin nito is, daydreaming ka. Immature ba? Giging immature ka. So, Libra, your February is about balancing challenges with opportunity. So, may opportunity ka, pero kailangan mong i-balance. So, advice to you is to heal talaga. Kasi ang dami mong opportunities, no? Na pwedeng dumating sa'yo. Alisin mo tong pagiging insecure. Alisin mo yung insecurity, yung frustrated, no? Defensive mo, insecurity, weakness, illusion, manipulation. Alisin mo to, no? Para maging masaya ka, no? And then sa iyong financial naman, you have opportunity sa mga trabaho na maaari mong madaanan, which is you have improvement sa iyong professional na ginagawa, no? So kailangan mo maging maganda yung iyong personality because sa trabaho is meron kang opportunities. So focus on persistence and adaptability when challenges arise, no? Itong mga challenges na to, expand ka, mag-expand ka. Makipag-collaborate ka, no? Kasi yan yung mga maaaring dumating sa'yo. Travel, collaboration, tapos expansion sa trabaho. No? Okay. Let's move to your Hangman. See? Kapag nag-move on ka dito, ang result mo is magiging Hangman. Ano ba si Hangman? Siya yung looking sa mundo na different perspective na. No? Kumbaga, ina-accept niya na yung mga bagay na kumbaga naiintindihan mo na yung mga tao sa paligid mo. Iniintindi mo na nobody's perfect, no? Iniintindi mo na nagawa nila yung mga bagay na nagawa nila, no? Marunong ka nang umintindi. Nag-growth ka na dito sa part na to. So, labanan mo lang ito kasi ito yung confront fears mo eh. Labanan mo lang itong mga ganitong personalities na energy na nakadikit sa'yo. Labanan mo lang to. No? Hangman is about sacrifice. No? Sinasacrifice na yung mga nararamdaman niyang sakit, inis, galit, no? Insecurity, weakness, manipulation. Sinasacrifice niya na okay, oo, kailangan kong intindihin, kailangan kong unahin mo ng sarili ko. No? Be authentic to yourself, Libra, okay? So, let's move to your final result. This is your final result, Libra. Final result for Libra's reading for today. One more, please.
binigyan tayong dalawa. So, you have Seven of Wands, you have King of Pentacles, you have the Lover, and you have the Queen of Swords. Tignan mo, puro Queen. Meron kang King, meron kang Queen. Ito yung magiging resulta kapag nag-heal ka. No? Ito yung magiging resulta. Si Seven of Wands mo is may mga challenges na darating, but you can face them. Tignan mo, nasa taas ka. Ang daming mga challenges. Yung mga wands na yan sa baba, may ikse. Yan yung mga challenges. Yung mga competition, no, mga struggle, yan. No? So, nandun ka sa taas, ibig sabihin, hindi ka nila abot. No? So, all you have to do is be yourself, be authentic. No? Wala ka ibang gagawin kundi maging alam mo yon, maging mabait kahit maraming mga ganito sa paligid mo. No, hindi mo kailangan mag-manipulate, hindi mo kailangan magalit, ma-frustrate, no? Hindi mo kailangan mag-worry, no? Sa mga challenges mo. Kasi ang kailangan mo lang is maging totoo, tapos isipin mo yung mga ideas na gusto mo, tapos mag-action ka sa mga gusto mo. Yun lang, napakasimple lang. And then, huwag mo nang isipin masyado yung mga nasa paligid mo. No? Kasi meron kang hangman kanina. No, si hangman kasi parang wala na siyang pakialam. I mean, wala siyang pakialam sa mga negative na mga situation. No? Hindi niya pinopokus yung sarili niya sa mga negative. Nandun siya sa positive lang. Kasi gusto niya ng positive outcome ni hangman. So, next tayo dito sa iyong King of Pentacles. So, meron kang dito na earth energy. So, ibig sabihin ni King of Pentacles is siya yung good energy, no? Siya yung realidad, no? Good character to, intelligent to, steady, reliable, providing, no? Siya yung magaling mag-solve ng mga issues sa mga practical way, no? Si Pentacles, kailangan mong maging King of Pentacles, no? Libra. So, kapag okay na lahat, stable yung iyong situations, nakahil ka na, no? Magkakaroon ka ng celebration with your loved ones, no? Or kaya kung single ka, magkakaroon ka ng bagong lovers na magmamahal sa'yo, magpapasaya sa'yo, no? Magiging inspirasyon mo, magiging motivation mo, magiging love mo, parang mag-unite kayo, which is so good nitong card na to. Okay, next tayo sa next card, which is Queen of Swords. So, kapag nakahil ka na, mas mapapadali yung communication mo sa iba. Kasi Queen of Swords is about flexible to, no? And grateful siya. Parang yung mga anything na communication na dumating sa'yo, parang grateful ka. So, marami kang maaring mga matanggap na swerte mula sa ibang tao, no? So, kailangan mong mag-move on and then be authentic. Yung mga ideas mo, push mo yan. Kailangan mong maging at least maging stable, no? Stable but observant in a good way. Hindi ka naman mag-observe na mamanipulate ka na. Observe with good character, no, Libra. So, ito yung iyong final result, no? Maganda yung final result mo. Gusto ko to. So, this is your message for February. Kung gusto mo, bibigyan kita ng advice from Angel. Okay? Bibigyan kita ng advice from Angel. Angel, can you give me advice for Libra, please? Thank you, Angel. Advice for Libra. For this reading, please. Libra, for this reading, please. Okay, you have ground yourself. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth.
So, balance sa spiritual and material so that you can enjoy fulfilling dito sa iyong buhay sa mundo. So, that's your ground yourself message from your divine. Thank you and see you in my next video.